Si Sarah ay kumunot ang noo at nagbiro. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagtanong lang siya tungkol sa relasyon namin. Hindi niya naman alam dati. Ikaw talaga? Nagsaselos ka na naman no? Uy, malaki ang pagnanasa sa akin. Kaya't bakit hindi mo sinabi sa kanya noon na ikaw ay akin? Hindi mo malang ipangalandakan ang ating relasyon. May himig tampo pa rin ang tinig ni Zephyr. Ang sinabi ko naman ay dati, hindi ba? Hindi naman tayo nagkabalikan agad ah. Medyo naiinis na ang boses ni Sarah. Ang hirap paliwanagan ni Zephyr kapag inatake ito ng selos. Bigla silang hinila ni Zephyr sa mga bisig nito at niyakap ng mahigpit na parang sinasabi nito na, "Ikaw ay akin." Napatalon siya sa gulat dahil sa ginawa nito. Ay, Diyos ko po, bakit mo ba ako basta hinihila? Nagulat naman ako sa'yo. Ngayon, ikaw ay akin na. Hindi ka na maaaring maikasalamuha sa kahit na sinong lalaki. Malambing na sabi ni Zephyr sa kanya. Napabuntong hininga naman siya sa narinig. Buhat dito. Paano ko naman gagawin yon? Huwag kang titingin sa kanila o tititig man lang kahit segundo. Niyakap siya nito ng mahigpit. Alam mo naman, ayoko na may napapalapit na ibang lalaki sa'yo. Ganun ako mag-ingat ng aking mga pag-aari. Para lang mapasaya ang lalaki, sumang-ayon na lang siya sa nais nito. Alam ko. Lumambot ang matigas na mukha ni Zephyr, saka siya hinalikan ng bahagya sa leeg. Naalala niya ang tungkol sa mga kasama ng lalaki sa study room. Hindi ba may mga bisita ka ngayon? Anong ginagawa mo dito? Bakit mo sila iniwan? Lalabas kami upang mag-lunch. Lumabas ako upang ayain kang sumama sa amin. Gusto mo ba? Malambing na tanong nito sa kanya. Nag-isip siya saglit bago nagsalita. Sige lang, kumain kayo. Hindi na ako sasama. Dahil para naman sa negosyo ang pag-uusapan nyo. Wala naman akong alam dyan. Maboboring lang ako. Mananatili na lang ako dito sa bahay para mag-drawing. Sige. Ngumiti si Zephyr at hindi na siya pinilit pa. Manatili ka lang dito at magpahinga. Babalik ako agad matapos kami makapag-usap. Ngumiti pa si Zephyr at hinalikan ang kanyang noo. Samantala, dumating sina Eloisa at Cindy sa villa ni LV upang hanapin ang babae. Mula nang paalisin sila ni Zephyr noong unang araw ng bagong taon, naghihintay silang mag-ina kay LV na puntahan sila sa bahay. Ngunit pagkatapos ng matagal na paghihintay, hindi pa rin pumupunta ang babae sa bahay ng mga Sanchez. Kaya't sila mismo ang nagpunta sa bahay nito upang alamin kung ano ang nangyayari. Kakatapos lang gumising ni LV at naghahanda na sa kanyang morning routine nang pumasok ang katulong at sabihan siya, Madam, narito po ang inyong kapatid at ang inyong pamangkin. Bakit sila nandito? Nag-atubili si LV, hindi niya iyon inaasahan. Sumunod siya sa sinabi ng kanyang anak na huwag makipag-ugnayan sa mga ito. Kaya nanatili lang siya sa bahay at hindi nagpakita sa kanyang pamilya. Alam niya na ayaw dito ng kanyang anak. Kaya dapat ay sundin niya ito. Ang pakikipag-ugnayan kina Cindy ay magsasanhi lamang ng problema para sa kanilang mag-ina. Kailangan niya magbihis at lumabas upang salubungin ang mga bisita. Hindi inaasahan, hindi binanggit ni na Eloisa at Cindy ang mga nakaraang pangyayari. At sinabi lamang nilang dumaan sila upang kamustahin siya ng mga bagong taon. Napaliwag ang pakiramdam niya at inutusan ang tagapag-alaga na maghanda ng tanghalian at ipagpatuloy ang kanilang pagbisita hanggang sa gabi. Magkukumustahan sila at magkukwentuhan. 3 silang naupo sa lamesa at kumain. Si Cindy ang nag-serve ng pagkain sa kanila. Biglang may dumating na courier at tinanggap ito ng tagapag-alaga na nagsabi kay LV, Madam, may dumating pong courier para sa inyo. Ano yon? Tanong ni LV na nakakunot ang noo. Binuksan ng tagapag-alaga ang pakete at sa loob ay may isang tumpok na mga larawan at isang USB flash drive. Tiningnan tagapag-alaga ang ilang larawan at nagbago ang kanyang ekspresyon. Pumunta siya kay LV at ipinakita ito sa kanya. Madam, tingnan niyo po ito. Habang umiinom ng sabaw si LV, nagbago ang kanyang muka nang makita ang ilang larawan. Ang tao sa larawan ay si Brandon, ang kanyang asawa. May ilang larawan din ng ibang tao kabilang si Rogelio. Isang liham ang nahulog mula sa folder at kinuha ito ni Yon at binasa. Tita LV, ako si Marie Chris. Alam kong natatandaan mo pa ako. Anak ako ni Jude Lacson, ang assistant ng inyong asawa na si Tito Brandon. Natatandaan niyo ang batang yon? Anak iyon ni Jude. Ito ay naiwan ng ulila dahil sa pagkamatay ng ama. Noong nasa ibang bansa pa si Brandon at pumanaw, ang ama nito ang nag-uwi sa abo ng kanyang asawa sa Pilipinas.
Matagal na itong assistant ng kanyang asawa. Isinulat ni Marie Chris sa kanyang liham, Tita LV, baka hindi mo na ako naaalala dahil matagal na tayong hindi nagkita. Ngunit ngayon, ako'y nasa kulungan at ang naglagay sa akin dito ay si Sarah. Dahil nalaman ko ang kanyang lihim, gusto niya akong patayin. Ngunit kahit na nanganganib ang buhay ko, ipagpapalit ko ito upang sabihin sa iyo ang lihim na ito. Tita LV, alam ko na pinatay ng tatay ni Sarah si Tito Brandon. Kaya't gusto niyang ipakulong ako upang mapatahimik ako magpakailanman. Ang mga bagay na nasa sobra ay ebidensya, Tita LV. Maiintindihan mo ito pagkatapos mong basahin ang liham ko. Matapos mabasa ang liham, ang mukha ni LV ay nagkulay suka. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay at hinawakan ni Cindy ang mga kamay niya. Tita, anong nangyayari sa inyo? Kinuha ni Cindy ang liham mula sa kamay ni LV at tiningnan ito ng ilang ulit. May ekspresyong naguguluhan. Ito, anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Eloisa sa kanya. Binasa rin niya ang liham at agad nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Agad nitong tinawag ang tagapag-alaga. Bilisan mo, ikabit mo ang USB sa computer. Nakita ng tagapag-alaga na nanginginig ang kanyang amo, kaya't sumunod siya at ikinabit ang USB drive sa computer. Agad na ipinakita ng computer ang oras ng pagbagsak ni Brandon mula sa gusali. Sa video, nakikita na isang pares na mga kamay ang nagtulak kay Brandon mula sa balkonahe at nahulog. Halos mag-crack ang mga mata ni LV sa kanyang napanood. Noong mga panahong iyon, sinabi ng mga pulis na aksidente lamang na nahulog si Brandon mula sa gusali dahil sa kalasingan. Nalungkot siya sa mga sandaling iyon, ngunit hindi na siya nag-isip pa. Matapos ang 1 taon o 2, nakarecover siya at ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Hindi inaasahan, hindi pala aksidente ang pagkamatay ng kanyang asawa. Itinulak ito mula sa gusali na naging sanhi ng pagbagsak nito. At ang nagtulak dito ay walang iba kundi si Rogelio Loizaga. Si Rogelio ay madalas na dumadaan sa kanilang bahay upang kumain at makipag-meeting kay Brandon, kaya hindi niya inaasahan na ito ang magtutulak sa kanyang asawa. Paano mangyayari yon? Tanong ni LV nang hindi makapaniwala. Nangilid ang kanyang luha sa labis na puot. Matapos basahin ang liham, tumingin si Cindy na makatarungan at nagsabi, Hindi mo dapat tanggapin ang lahat ng sinabi niya, tita. Dapat mong puntahan siya sa kulungan at pakinggan ang sinasabi niya. Tama nga naman. Nabawi ni LV ang kanyang katinuan at iniutos. Maghanda ka ng sasakyan. Aalis ako. Pupunta siya sa kulungan upang makita si Marie Chris. Nagtinginan sina Cindy at Eloisa at bahagyang umiti. Si Cindy ang nagplano ng lahat. Hindi maaaring madamay ang kanilang pamilya sa usaping ito. Kung hindi, sila ang mananagot kay Zephyr. Kaya gumawa sila ng paraan upang sa iba ito manggaling at magkunwari na wala silang alam sa mga nangyayari. Nagpunta ang tatlo upang makita si Marie Chris sa kulungan. Si Marie Chris ay labis na pinahirapan at halos hindi na makilala. Araw-araw siyang inaabuso sa kulungan at hindi maganda ang kanyang kalusugan. Sobrang payat siya at halos hindi na matukoy ang hitsura niya. Mukha siyang gusgusing tao. Pagdating ni LV doon, kumislap ang mga mata ni Marie Chris na parang nakakita ng tagapagtanggol. Tita LV, dumaan ka upang makita ako? Itinutok ni LV ang kanyang malamig na mata sa babae. Yung package na natanggap ko ngayon, ikaw bang nagpadala nun? Nilingo ni Marie Chris si Cindy nang marinig iyon. Bahagyang tumango ang babae sa kanya na tila ba pinapasang-ayon siya. Ibinaba ni Marie Chris ang kanyang mga mata. Opo. Inutusan siya ni Cindy na gawin iyon. Sinabi niyang sa ganitong paraan, maaari niyang hilingin kay LV na iligtas siya mula sa kulungan. Para mailigtas ang sarili, inilagay ni Marie Chris ang lahat ng kanyang mga taya sa linya. Ang pagsasakripisyong ito ay lubhang delikado, ngunit kailangan na niya iyong gawin. Ayaw na niyang manatili sa impyernong lugar na iyon. Araw-araw siyang binubugbog, inaabuso at pinapahirapan. Hindi siya nakakakain o nakakatulog ng maayos at ang kanyang kalusugan at isip ay halos nagkolaps na. Si Rogelio Loizaga ba talagang pumatay kay Brandon? Nang mabanggit ang pangalan ng yumaong lalaki, bahagyang nagdikit ang mga daliri ni LV. Sa kabilang lahat, ito pa rin ang kanyang asawa at labis siyang nalungkot para sa lalaki. Ilang taon din silang nagsama. Tita LV, ibinigay ko na sa iyong lahat ng ebidensya. Hindi mo ba ito binasa? Sabi ni Marie Chris sa matanda. Alam din ito ng Kuya Zephyr. Nagulat si LV sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwalang alam ito ng kanyang anak. Alam ito ni Kuya Zephyr at alam din ito ni Sarah.
Ngunit si Kuya Zephyr ay napaniwala ng babaeng iyon at nawala ng ulirat. Noong una kong malaman ito, inisip ko na magkalayo sila. Pero pinagsabihan ako ni Kuya Zephyr na manahimik at huwag nang banggitin pa ang usaping ito. Kung hindi ay magkakaproblema ako. Pagkatapos, talaga nag-alala ako kay Kuya. Matapos ang lahat, iniligtas niya ang buhay ko at ipinakita ang kabutihan sa akin. Kaya't nag-risk pa rin akong hanapin ang mag-amang Loizaga. Nakiusap ako kay Rogelio Loizaga na ilayo si Sari kay Kuya Zephyr hanggat maaari. Hindi ko inaasahan na bigla itong magkakaroon ng atake sa puso at nahulog sa hagdanan. Inakusahan ako ni Sara na ako ang tumulak sa kanyang ama at pinakausapan si Kuya Zephyr na parusahan ako. Kaya't ipinadala nila ako sa bilangguan. Malungkot na lahat ni Marie Chris. Kahit na nagkukunwaring kalmado si LV, hindi niya maiwasang mag-ugat ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi niya kinakaya ang kanyang nalalaman. Tumingin si Marie Chris sa kanya ng may awa at nagpatuloy. Tita LV, kung talagang mahal mo si Kuya Zephyr, pakiusap, hikayatin mo siya. Si Sara ay talagang hindi karapat-dapat sa kanya. Hindi mo alam kung paano siya tinatrato si Kuya Zephyr dati. Palaging nangaakit ng mga lalaki ang babaeng yun. Inakit niya si Kuya Zephyr at pinapalakas ang galit at selos nito. Sabi pa niya na si Kuya Zephyr daw ay alipin niya. Nakipaglandian pa siya sa kasintahan ko na si Marciano Sandoval. Dahil sa kanya, naging ganito ako. Umiiyak na kwento ni Marie Chris. Tita LV, kung kaaawaan mo ko, pakiusap, iligtas mo ko sa bilangguang ito. Pinapahirapan ako dito araw-araw ng mga bilanggo sa kulungan para sa babaeng yon. Hindi ko na kaya. Patuloy ang pagluha ni Marie Chris na parang bukal ang mga mata. Nagulat si LV sa mga isiniwalat ng babae. Paano nangyari ang mga bagay na ito? Totoo ba na si Zephyr ay gumawa ng ganitong klaseng kasamaan para kay Sara? At totoo ba na si Sara ay nanunukso ng mga lalaki upang pagselosin ang kanyang anak? Matapos ang usaping iyon, umalis sa bilangguan si LV na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Agad na nagtanong si Cindy na may halong pag-aalala. Tita, okay ka lang ba? Nagbalik si LV sa kanyang ulirat. May halong pagkalito ang ekspresyon niya at dahan-dahang tumango. Tita, sa tingin mo ba ay pwedeng paniwalaan ang sinabi ni Marie Chris? Kunwaring tanong ni Cindy na tila gusto pang magsalita ngunit nag-hesitate. Nais niyang magdagdag ng gas sa apoy na lumalaki na. Walang kasiguruhan ang mukha ni LV. Parang hindi ganung klaseng babae si Sara tulad ng sinasabi niya. Pero tita, hindi ba't sinabi na rin ni Natalie at ni Mariel ang parehong bagay noon? Sinabi ni Natalie na inakit ni Sara si Arturo. Sinabi ni Mariel na inakit niya ang kanyang fiancé. Pati si Marie Chris ay nagsabi rin ng ganon. Kung isa lang nagsabi nito tungkol sa kanya, baka hindi totoo. Pero kapag lahat sila ay nagsabi ng pareho? Nais niyang idildil sa isipan ni LV na si Sara ay isang malanding uri ng babae. Nagbago ang ekspresyon ni LV kalaunan. Nagpatuloy si Cindy na may lihim ng ngiti sa labi. Baka hindi siya tapat kay Zephyr. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa puso ni LV. Kaya't nagbago ang ekspresyon niya at sinabi, hindi natin pwedeng hayaan na magsama sila. Kailangan nilang maghiwalay. Pinatay ni Rogelio ang kanyang asawa. Paano niya sila hahayaan na magsama? Kinagabihan, si Sara ay nagdo-drawing sa kwarto. Bigla siyang tumanggap ng tawag mula sa katiwala ni LV. Yang madam, pinapapunta po kayo ni madam sa kanyang villa. Ano po ang kailangan niya? Tanong niya. Nagtataka siya kung bakit siya ipinapatawag nito. Tahimik ang katiwala. At sinabi lang, hindi ko po alam, hindi po sinabi ni madam. Sumagot siya dito. Sige. Ipinadala ng ama ni Natalie ang tseke upang bayaran ng alak kaninang umaga. Kaya't balak niyang dalhin ito at ang gift box habang papunta sa bahay ni LV. Pagpasok niya sa villa, naramdaman niya na may kakaibang atmosfera sa loob. Hindi niya maipaliwanag. Subalit kinakabahan siya. Nandoon sina Eloisa at Cindy. Parehong nakaupo sa tabi ni LV. Parang isang pagsubok sa tatlong master ang eksena. Huminto sandali si Sara at itinataas ni LV ang kanyang ulo. May matalim na tingin sa kanya. Ang tingin na ito ay iba sa tingin niya 2 araw nang nakararaan. Bumilis ang tibok ng puso niya at tinawag ito. Ma. Walang ekspresyon sa mukha ni LV at hindi siya sumagot. Sinabi lang nito ng malalim ang boses. May ilang tanong akong nais itanong sa'yo. Ano po yun, ma? Maayos na nakikinig si Sara sa babae. Nagpatuloy si LV. Ang ama mo ba ay kasalukuyang nakakonfine sa ICU sa Doctor's Medical Center?
Tumango si Sarah. Opo. Si Zephyr ba ang nagbabayad ng mga gastusin sa ospital bawat buwan? Tanong ulit nito sa kanya. Nakatingin si Cindy kay Sarah na may plastic ng ngiti. Ngumisi siya. Pinaso niya ito sa isip. Hayop, naglakas loob kang saktan ako nung isang araw at ngayon ay makikita ko kung paano ka mamamatay. Ang isip na iyon ni Cindy ay masyadong hayop. Opo, alam na alam ng lahat ang bagay na ito kaya't hindi na kailangang itago pa ni Sarah. Ngunit bakit kaya biglang tinanong siya nito tungkol sa ganoong bagay? Matapos makuha ang tiyak na sagot, ngumiti si Alvi at tumawa ng mapait. Pinatay ni Rogelio si Brandon, ngunit ang anak niya ang nagbabayad ng gastusin para iligtas ito. Isang malaking biro iyon. Sarah, ano ba ang ginamit mong paraan para mapalambot ang puso ng anak ko sa isang mamamatay tao ng sariling ama? Pang-asar na tanong ni Elvie kay Sarah. Kilala niya ang anak niya at hindi ito ganoong klaseng tao. Nang marinig ito, nanigas ang dugo ni Sarah. Pakiramdam niya magkokolaps na siya. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang mukha ay namumula. Ma, bago pa siya makapagsalita, isang bugos na mga litrato ang tumama sa kanya at bumagsak sa kanyang mga paa, pira-piraso. Mga litrato iyon ilang taon na ang nakakaraan. Sa mga larawan, nakasuot ng kaki na suit ang kanyang ama at si Brando naman ay nakaitim na suit. Ito ang bagay na matagal na niyang kinakatakutang madiskubre. Sa wakas, ang katotohanan ay malalantad na. Nanikip ang kanyang dibdib sa mga nakikita. Nanuyo ang kanyang mga labi at hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ito na. Sumambulat na ang lahat. Lahat ng ito ay nangyari sa realidad. Bagamat ayaw niya, wala siyang magawa kundi ang tanggapin ito. Kung kailan namatay si Brandon sa Amerika, sinabi sa amin ng pulisya na nahulog siya mula sa isang gusali dahil sa kalasingan. Hindi ko kailanman inisip na may pumatay sa kanya. Buti na lang, matalino ang anak ko. Sa tulong ni Jude, nalaman niyang ang grupong iyon ang pumatay kay Brandon. Palihim niyang inimbestigahan ito at nahanap ang mga ebidensyang ito. Ang mga mata ni Elvie ay punong-puno ng galit. Nang pumanaw ang kanyang asawa, pakiramdam niya ay bumagsak ang langit. Umiiyak siya ng ilang araw at gabi at pagkatapos ay hindi na maganda ang kanyang kalusugan. Nagkasakit siya sa labis na kalungkutan. Hindi inaasahan na si Zephyr ay palihim na nagsisiyasat sa bagay na ito. Nagtatago siya mula sa kanyang ina at lolo dahil ayaw niyang mag-alala sila. Sinabi ni Elvis sa kanya, "Kaya pala ayaw ng anak ko na pakasalan ka. Sa tingin ko, noon pa man, alam na niya na ikaw ay anak ng kanyang kaaway, na ikaw ang anak ng pumatay sa kanyang tatay." Humihinto si Elvis sa bawat salitang binibitawan niya. Si Sarah ay nakaharap sa kanya na parang isang walang hanggang makasalanan. Hindi nito alam ang gagawin, kundi manahimik. "Kanina, pumunta ako sa bilangguan para makita si Marie Chris. Sinabi niya na dahil sa'yo, pinilit ng tatay mo na pirmahan ni Brandon ang kontrata para ibenta ang mga chips para sa'yo. Tumanggi ang aking asawa at itinulak siya ng tatay mo mula sa taas habang laseng. Sarah, pinatay ng tatay mo si Brandon para makabalik siya at makita ka. Ngunit ang pinakamamahal kong anak ay wala ng ama hanggang ngayon dahil sa'yo." Sa puntong ito, paano hindi makakaramdam ng galit si Elvie? Kahit na wala siyang naramdamang pagmamahal kay Brandon, mabuting ama ito at hindi siya pinabayaan ng lalaki. Pakiramdam niya ay parang pamilya rin siya kay Brandon, kahit na sila ay arranged marriage lamang. Ang asawa niya ay namatay sa kamay ni Rogelio. Paano niya hindi kakamuhian ang anak nito? Ang mga mata ni Sarah ay puno ng luha, ngunit nagpatuloy pa rin siya ng paliwanag ng may kalungkutan. "Hindi sinasadya ng tatay ko yun. Hindi siya ganung klase ng tao. Si Marie Chris ang nagsisinungaling. Sinabi ng tatay ko na noong dumating siya sa hotel ng gabing yun, narinig niyang may away at pagkatapos ay tahimik nang pumasok siya sa kwarto. Hindi niya nakita si Brandon, kaya tinanong niya kung nasaan ito. Sinabi ng mga kasama ni Brandon na nasa isang maliit na kwarto siya at lasing. Pinakiusapan nila ang tatay ko na huwag pumasok at guluhin siya." Nakayukong paliwanag niya na mababakasan ng matinding pagkakakonsensya. Si Sarah ay nagsusumikap na alalahanin kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang ama noon. Sabi ng kanyang ama, kakaiba daw ang atmosfera sa lugar na iyon noong dumating ito. Parang may mga nag-aaway at nagtatalo. Hindi kaya patay na si Brandon bago pa iyon tuluyang mahulog sa gusaling iyon?
Si Rogelio ang huling dumating sa hotel. Wala siyang nakita ni isang bakas ni Brandon doon. Ang mga tao lamang na involved sa insidente ay nangamatay na, kaya walang makapagsabi kung ano ang totoong nangyari ng gabing iyon. Magsisinungaling ka pa ba? Gigil na sabi ni Elvis sa kanya at binuksan ang laman ng USB na nakasaksak sa computer. Ipinapakita doon ang insidente na nangyari 15 taon na ang nakakaraan. Ito ang patuloy na humahabol sa kanya na multo ng nakaraan, ang pagkakahulog ni Brandon sa balkonahe ng hotel. Nakita na niya ang laman ng USB drive noong minsang may hindi sila pagkakaunawaan ni Zephyr. Ang taong nasa loob ng USB drive ay tunay ang kanyang ama. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nagsabi, "Ang aking ama po yan, ngunit naniniwala ko na hindi niya sinadyang gawin yon. Sigurado kung may ibang nangyari noong mga oras na yon." Pinanindigan niyang inosente ang kanyang ama. "Ang sikreto ay itinulak ng iyong ama si Brandon mula sa mataas na gusali, kasamang ilang tao para sa pera, at siyang kumuha ng pera para sa sarili niya." Ang mga mata ni LV ay namumula at itinulak siya. Siya ay bumagsak sa carpet na may nakakaawang muka. "Sinabi ng aking ama na siya ay lasing nung gabing yon at hindi alam kung anong nangyari sa kanya sa pagkakalasing niyang yon. Baka siya rin ay na-drug." Ito ang sariling haka-haka ni Sarah noon pa man. Sinabi ng kanyang ama na noong dumating siya sa hotel na gabing yon, sinabi ng isang grupo ng mga tao na si Brandon De Vera ay lasing at pinakiusapan siyang wag na itong guluhin. Pagkatapos, inabutan nila siya ng isang baso ng alak para inumin. Pagkatapos uminom ng ilang basong alak si Rogelio, siya ay nahirapan at nawala ng malay tao at kalaunan ay hindi na niya matandaan ang mga nangyari. Nang magising siya, nakita niyang may dugo sa kanyang muka at wala siyang maalala. Nang tanungin lahat ay nagsabing sila ay lasing at hindi na matandaan ang nangyari. Pagkatapos nito, bigla na lang dumating ang mga pulis. Upang makaligtas, nagsabi ang lahat na sila ay lasing at hindi matandaan ang nangyari. Sila ay mga asyano, hindi na ipinagpilitan pa ng pulis na mag-imbestiga at sila ay itinaboy paalis. Sa totoo lang, matagal nang naramdaman ni Sarah na may kakaibang nangyari sa insidenteng iyon. Sinabi ng kanyang ama na kung siya nga ay lasing at itinulak si Brandon, handa siyang sumuko sa otoridad. Ang pangungusap na ito ay maaaring magpatunay na pati ang kanyang ama ay nag-aalinlangan sa pangyayaring iyon, na hindi talaga ito ang may kasalanan at nais na lang akuin ang lahat upang matapos na ang lahat. Baka isa sa kanila ay nagsisinungaling. May 7 tao noong mga oras na yon. Posible kayang may pumatay kay Brandon at ninais ibato sa kanyang ama ang pagkakasalang iyon upang mapagtakpan ang kasalanan ng sino mang gumawa noon? Dahil ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Rogelio. Hindi nangahas magsalita si Sarah, kahit na may mga naiisip siya. Natatakot siya na kapag sinabi niya ito, iisipin ng iba na pinagtatakpan niya kung may kasalanan ng kanyang ama. Kung ibang tao ang gumawa nito, bakit si Marie Chris ang nagsabi na ang iyong ama ang may kasalanan? Bakit hindi niya sinabi na iba, kundi tanging ang iyong ama lamang ang sinasabi niya? Tanong ni LV na patuloy na nagagalit sa kanya. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Rogelio. Ano pa ang maaari niyang sabihin? Sumagot siya dito. Galit sa akin si Marie Chris, kaya sinadya niyang sabihin yon. Bigla siyang sinampal ng matandang babae. Sinungaling ka? Si Jude mismo ang naghatid ng balitang yun kay Marie Chris. Ano namang palagay mo? Paghihigantihan ka niya ng walang dahilan? Isa kang sinungaling, Sarah! Wala nang ginawa si Sarah kundi manahimik at umiyak ng mahina. Wala siyang karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Kung siya ang anak ng isang kriminal, handa siyang tanggapin ang sampal na iyon. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ipinilit ni Jude Lacson na ang kanyang ama ang pumatay kay Brandon. Hindi kaya naguhugas kamay lang ang lalaking yon? At saka, kung ganun kabuting tao ang iyong ama, bakit niloko niya ang aking anak ilang taon nang nakakalipas? Pinikot niyo siya, no? Para ano? Para pagtakpan ng kasalanan ng iyong ama? At kapag naging mag-asawa kayo ng aking anak, ay hindi na siya maghihiganti sa ama mo? Nasaan ang konsensya niya? Ang tinig ni LV ay talagang nanggagalit. Ramdam ang sakit at galit sa kanyang boses. Hindi. Tanggi niya sa sinabi nito. Hindi ganung klase ng tao ang tatay ko. Kaya niya lang yun nagawa dahil mahal ko po si Zephyr. Ako po ang may nais na magpakasal kay Zephyr. Matagal ko na siyang itinatangi at yun ay ginawa ng aking ama upang tuparin ang aking pangarap. Naglandas ang kanyang luha sa kanyang mga pisngi. Karapat dapat lang sa'yo yan.
Isang sampal pa ang pinalipad ni LV at pinadapo iyon sa kanyang pisngi. Hindi nakapagsalita si Sarah. Sarado na ang isipan nito at marahil ay nilaso na rin ang utak nito ng dalawang babaeng kasama nito. Pinagsisisihan niya ang kanyang mga sinabi. Sana, hindi na lang niya sinabi na matagal na niyang gusto si Zephyr. Sana na nahimik na lang siya. Sana hindi niya na lang yun inamin sa kanyang ama. Sana. Baka kung ginawa niya yun, marami sanang hindi nangyari. Hindi sana sila umabot sa ganito kakomplikadong sitwasyon. Pinatay ng iyong amang ama ng anak ko. Anong karapatan mong magustuhan ka ng anak ko? Inis na sabi ni LV sa kanya. Ang kapal naman ang mukha mong makipagmabutihan sa anak ng taong pinatay ng tatay mo? Talaga bang ganyan kakadesperado na makatakas ang iyong ama sa kanyang kasalanan? Itinaas ulit ni LV ang kanyang kamay upang sampalin si Sarah. Ma! Sigaw ni Zephyr mula sa malayo. Ipinasok siya ni Mr. Jomar sa loob ng bahay. Nakaupo siya sa wheelchair. Nang makita niyang nakaupo si Sarah sa sahig, agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at nagmamadaling nilapitan si Sarah at inalalayang tumayo. Nagbago ang mukha ni LV at sumigaw. Zephyr! Hindi ba't nasaktan ang iyong paa? Paano ka nakalakad? Bumalik ka agad at umupo. Hindi man lang niya kinausap muna ang ina. Si Sarah ang inalala niya at nakita ang namumula nitong pisngi. Okay ka lang ba? Nag-aalala siya sa babae dahil nanginginig ito sa labis na kaba. Umiiyak ito na parang hindi maampat ang luha. Zephyr, kinakausap kita! Singhal muli ng kanyang ina. Ma, ano bang ginagawa niyo? Matagal ko nang alam ang totoo at mahal ko si Sarah. Matagal na niyang nais na iwan ako, ngunit akong hindi makakapayag. Inis na sagot niya dito. Biglang namula ang mga mata ni LV. Baliw ka na yata! Ang kanyang ama ang pumatay sa iyong ama at gusto mo pa siyang protektahan? Ma, mahal ko siya. Tumingin si Zephyr kay Sarah at diretsyong inamin ito. Nagulat si LV at parang hindi na nakayanan ang bigat ng mga salitang iyon. Kumilos siya palapit sa anak. Subalit parang hindi niya nakayanan lahat. Napasandal siya sa lalaki. Agad namang tinawagan ni Zephyr ang dalawang katulong upang alalayan ang kanyang ina. Patuloy ang pag-iyak ni LV habang kinakausap ang anak. Alam mo nang katotohanan, ngunit bakit patuloy mo pa rin siyang iniintindi at pinapakisamahan? Ma, umakyat ka muna at magpahinga. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pinapunta niya si LV sa taas upang magpahinga. Lumapit si Cindy upang tumulong. Tita, kailangan mo na magpahinga. Huwag mong galitin ang sarili mo. Tiningnan ni Zephyr si Cindy at sa isang sulyap ay parang may nalamang hindi maipaliwanag na nagdulot ng pakiramdam ng hindi pagkakasiya kay Cindy. Bigla siyang kinabahan sa tinging iyon. Ayaw pa rin tanggapin ni LV ang lahat. Nagpumilit pa rin siya. Hindi ako aalis. Kung hindi ko malilinaw ang mga bagay ngayon, hindi ako aalis, Zephyr. Si Rogelio ang pumatay kay Brandon. At ikaw pa rin nagbabayad para iligtas ang kanyang buhay? Ano bang naiisip mo? Baliw ka ba? Paano ka magiging karapat-dapat sa iyong ama kapag ginagawa mo to? Tahimik ang mukha ni Zephyr, saka nagsalita. Sinabi ko na, bibigyan kita ng paliwanag tungkol sa bagay na tumamaya. Umakyat ka muna. Hindi ako aalis! Sigaw ni LV. Tumanggi siyang umakyat. Itinuturo si Sarah sa sala. Ang mukha ay puno ng puot. Sarah, ang iyong ama ang pumatay sa asawa ko. Kung ikaw ay may konsensya, dapat kang lumayo sa anak ko. Huwag mo siyang saktan ulit. Kung hindi, hindi kita patatawarin kahit maging multo ako. Nakatayo si Sarah sa likod ni Zephyr. Hindi siya nagsalita ng kahit na ano. Nang marinig ito, naningkit ang kanyang mga mata. Ang buong mukha niya ay naging maputla. Ang katawan at dugo niya ay parang nagyelo. Si LV ay dinala na sa ikalawang palapag ng bahay. Sumunod ang lahat, tanging si Sarah na lamang ang natira sa hall. Lumapit si Mr. Jomar at sinabi kay Sarah, Ma'am, inutusan po ako ni Sir na iuwi muna kayo. Nag-aalangan si Sarah, ngunit sumunod din siya kay Mr. Jomar palabas ng bahay. Sa silid sa ikalawang palapag, patuloy na umiiyak si LV at isinisigaw na palayasin si Sarah. Kalaunan, tumaas ang kanyang presyon ng dugo at nagsimulang magdalamhati sa pagkahilo. Nilalambot siya dahil sa kanyang nararamdaman. Halo-halong emosyon iyon, galit at kalungkutan. Si Cindy na isang doktor ay agad na lumapit at sinukat ang presyon ni LV. Binigyan ito ng gamot at ineksyon ng pampakalma. Lumipas ang 1 oras ng abala at ang ina ni Zephyr ay medyo naayos na.
Matapos uminom ng gamot, medyo kumalma si Alvi. Nakasandal siya sa silk pillow at mahina ang boses. Zephyr, kung iniisip mo pa rin ako bilang iyong ina, dapat ka na makipaghiwalay sa babaeng yon. Hindi sumagot si Zephyr. Tahimik lang siya. Hinawakan ni Elvie ang kamay niya ng mahigpit. Narinig mo ba ako? Ano ang gagawin ni Zephyr ngayong lumabas na ang pinakatatagong lihim niya sa kanyang ina? Sundin kaya ni Zephyr ang utos ng ina? O papanindigan niya ang pag-ibig niya kay Sarah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.